Inspirasyon, sagana at hitik sa impormasyong pampinansyal, paunlari ng kabuhayan, trabaho at negosyo. Pera at kabuhayan. Pera at kabuhayan. Pag-usapan natin kasama sina Attorney Ed Dural, Jerome Fadriquela, Ricky Brosas at Miss Liza Soriano dito sa Pera at Kabuhayan. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lang sa Radyo Inquirer 990 AM. It's a rich man's world. Ang programang hatid ay tulong at pag-asa. Huwag na kayo masyado mag-aalala at nandito na po sa kaalaman niya ng Bantay OCW, tutulungan po namin kayo. Tumpak na impormasyon sa mga usaping pag-abroad. Sa bahagi naman po ng ahensya, kung hindi sila tutugon dito sa mga pananagutan nila, uobligahin pa rin sila ng ating POEA. Naglilingkod sa mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Kahit umuwi na po kayo ng Nueva Ecija ngayon, itatawag po namin sa inyo kaagad yung magiging usapan sa ating Philippine Embassy sa Bahrain at nang masaklolohan po itong inyong pamangkin. KBP at Gawad Tanglao, Best Public Service Program at Hall of Fame awardee ng Catholic Mass Media sa radyo. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer, 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. VGATIN Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! Good morning. This was never the way I planned. Not my intention. It's the weekend. I got so brave, drink in hand. Lost my discretion. It's not what I'm used to. Just wanna try you on. I'm curious for you. Caught my attention. 110 days more to go before Christmas. Oh, Merry Christmas din. Yay! Merry Christmas. Marapit na yan. Sandali na lang. September 6 po tayo, 2014. Sabado na naman. Welcome po sa Bigatin. Dito po sa Radyo Inquirer 990 AM. Kompleto barkada ngayon. Ako po si Dan Macaranas. Ako naman po si Arnie Barcelo. At siyempre, si Mr. Bigatin. Yes, isang Barcelo pa po. Napapagkama lang tayo mag-asawa. Oo nga eh. Ellison Barcelo po. Yeah. Magandang umaga po. At siyempre. Anyway, bago nga pala lahat, batiin ko lang ng belated happy birthday yung Sino? isa sa pinakamamahal kong kaibigan, si Adeline Pulsalan. Nag-birthday po siya kahapon. Yan. Happy birthday. At sana... Parang mahina yung mic niya. Okay naman dito. Okay naman, kaya lang iba yung tunog. Iba. Sige. Hindi bali, maluwag pa. Yan. Yan. Okay na? Yes. Yun. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ayan. Binabati ko po ang aking matalik na kaibigan na si Adeline Punsalan. Ng isang maligayang bati. Belated po. Yan. Yun, Happy birthday. Si Ross, Siyempre, kasama nandito natin. si What's Up Pilipinas. What's up? What's up Pilipinas? Si Ross Del Rosario po ito ang inyong pambansang vlogger ng Pilipinas. Busog ka So, binabati ko rin po ngayong umaga kasi nag-promise ako kagabi. Kasama ko sila sa Pico del Oro eh. Wow! Walang-wala eh, no? Kaya pala mukhang puyat ka, oh. Wala pang tulog. Mga kanloro mo. Mukhang loro ba? Magandang umaga po kina Mark and Batch, ang soon-to-be husband and wife. Yan. Mr. and Mrs. soon-to-be
Mrs. Sir, Mrs. Balahadja. Okay. Tama-tama. Yung kumpleto na tayo. Congratulations. Nasa linya na natin ngayon. Naku, pagka sinabing NB team, Kuyang Rose. Nandiyan na. nandiyan na. Alam mo naman yan. Napakasarap niyan. Ube. Oo, favorite ko to. Pambaon sa mga kids. Ang gusto ko pati, lalo na, laking tulong din sa mga mamamayan natin, yung Ube News. Alam mo ba yun? Yung pagka nakasubscribe ka sa kanila, bibigyan kanila ng latest info. Saka alam mo kung saan may sunog. Ayan. Okay. Si Kuyang Jeric Chua, nasa linya na natin. Jeric, good morning! Hi, good morning po. Magandang umaga po, Ian Den. Oo. At sa milyon-milyon pakinig natin dito. Yes. Pero bago ang lahat, Kuyang Jeric, Happy birthday! balita ko, tumanda ka raw. Happy birthday sa iyo, ha? Ay, maraming salamat po, Yeah. maraming salamat. Okay. Kahapon yata, sir, no? Belated. Maraming salamat po. Yeah. Oo nga po. Sir Jeric, ako po si Ross Del Rosario ng whatsappilipinas.com. Hi, sir. Yes, kami po yung tumawag sa inyo. Thanks to Miss ano pa? Si Ma'am Minnie. Thanks for the referral. Magkasama po kasi kami kagabi sa Pico de Loro. Yes. Yeah, so tatanungin po namin kayo kasi parang timing din po ang pag guest niyo dahil parang meron din pong special event tomorrow. Yes. Tama po ba? Ang yes, mooncake. Sa September 8 po, ang Mooncake Festival. So Monday po. Monday po pala. Yes. September 8. So, sa Engbitin po, ano po ba ang pinaplano natin na parang meron po ba tayong special na gagawin? Oo. Mga contributions ng Engbitin. Well, syempre sa Engbitin, lagi naman tayo merong bago. So, meron tayong, syempre, gumawa tayo ng mga bagong flavors ng mooncake. Kung dati, meron lang tayong white mongo, black mongo, mixed nuts, mga classics, mga lotus, no? Ngayon, meron na tayong mga bago, katulad nila ng snow roast na mooncake natin, na yung, ang normal na mooncake kasi kulay brown, no? Itong snow roast na mooncake, maputi siya, no? Tapos, meron siyang rose petals sa loob. So, habang kinakain mo siya, naaamoy mo yung rose petals na napakabango talaga. At syempre, andyan din yung bago natin na tinatawag natin yung White Empress Mooncake, no? Ang White Empress Mooncake naman, meron siyang... hello? Yes. Yes. Go ahead po. Yung White Empress Mooncake naman, meron siyang dalawang flavors, no? Meron siyang milk filling, tsaka yung black mongo filling sa loob ng isang mooncake. So, ito yung pinakaunang mooncake na merong dalawang flavors sa loob ng isang mooncake. At ang kagandahan pa rito, meron pa siya syempre itlog, no? Itlog na maalat na hindi mo. Yun ang hindi mo mawala. Sayang, no po. Wala tayong sample dito sa studio. Ginugutom kami. Nagutom na po kami rito. Ginutom po kami. Na-imagine namin yung mga itlog, yung mga ganito. Mas maganda habang sinasabi natin, natitikman po namin dito, no? Bali po, next time po, pagka napadaan po ulit dito. Walang problema. Anumang oras, dumaan kayo dito sa akin sa Binondo. Walang problema. Meron nang nakahanda para sa talaga? Pero di ba, yung mooncake, ano bang sinisimbolo nito? Ano po ba yung sinisimbolo ng mooncake nga pala po? Ang mooncake kasi, no, ang Mooncake Festival, it's a very long time Chinese tradition. No? Noong unang panahon kasi, meron yung Mongolians nag-rule ng China. And they are very strict and they are tyrants. No? Ibig sabihin, sila Genghis Khan. Sa mga tao, yes. Ngayon, gustong i-overthrow ngayon ng mga taga-China yung mga Mongolians. Yun nga lang, dahil sa sobrang higpit, hindi sila makapag-revolt. So, sa isang araw, ang sabi nila, sige, ganito, gumawa sila ng mooncake ngayon. Nakalagay dun sa loob isang papel. Sa August 15 ng Chinese calendar, kung kailan bilog ang buwan, doon tayo magre-revolt. At dahil hindi kumakain ng mooncake yung mga Mongolian noong time na yun, no, naging successful sila dahil naipasa na nila, na-relay nila yung message sa buong lugar, and then nakapag-revolt sila at napatumba nila yung... yun pala, history, no? May istorya pala talaga yun. Alam mo, basta ganun lang yun. Magkano po ba ang mga mooncake po? Well, ang mooncake natin, no, depende siya sa flavor at depende rin kung gaano... Yung pinakamura po at pinakamahal? Ang pinakamura nasa 135 pesos at ang pinakamahal naman nasa 188 lang. Mura pa rin. Dikit lang halos. Kayang-kaya pa rin. Kayang-kaya. Iba kasi ang mooncake, no? Pag kinain mo yung mooncake, kakaiba talaga siya kasi
napaka-smooth nung palaman. At saka, isang mooncake lang, baka pwede nang hindi ka kumain ng buong araw. Totoo naman. Matamis-tamis pagka kinain mo yung itlog na maalat, may iba naman yung lasa. Ganun yun. Parang na parang nababalansin natin yung pagkain pagka ganun. Pero kanina may rose petals pa. Nakakain po yung rose petals? Yes, yung rose petals nakakain yun, no? Okay. Hindi siya flavor, talagang rose petals sa loob ng ating mooncake, no? So habang kinakain mo siya, maamoy mo napakabango nung ganun. Wala po bang sampagita po? Wala pa eh. Wala pa. Tayo niyan. Pero ngayon ko lang na merong rose petal. Siyempre, kumbaga sa may iba, pero healthy pa rin naman talaga yun. Di ba, ginagawang salad yun rose petal. Okay. At sinasabi nga namin, sa meeting gusto namin lagi high quality. At siyempre, dahil sa pagiging high quality, kailangan safe at masarap at healthy pa para sa ating mga kababayan. No? Kung yung ibang tao gumagamit ng pork lard, tayo gumagamit tayo ng corn oil para healthy. Ganun po ba yun? Corn oil po yung ginagamit. Hindi lang sa hopya natin. No? Dahil yung hopya natin... Ano pa po ba yung mga sangkap na pwede nating ipagmalaki na ginagamit po ng MBTIN pa? Well, ang MBTIN meron tayong hopya. Meron tayong mooncake na wala sa iba. No? Ito yung tinatawag natin na light. Mooncake light. Ito yung para sa mga diabetic. Okay. No, kasi dati pag sinabi mooncake, hindi makakain yung mga diabetic. Pero kasi matamis po eh. Dito sa MBTIN, meron tayong mooncake para sa kahit sinong tao. Bata, matanda, mataba, payat, mga malulusog na katulad ko. Ano po ba yung bestseller ng MBTIN? Siyempre, ang bestseller ng MBTIN yung mga ube, no? Hopya ube. Siyempre sa mooncake ube. At, natatakam na naman po kami rito. Napapadami tayo. Meron na tayong mooncake, meron pa tayong ube na hopya. Hopya like it. At syempre, andyan din yung custard natin ngayon, yung bagong hopya custard. Yan naman yung hopya na pag kinain mo, parang kumakain ng leche flan. Naku, napakatakam naman. Natatakam tayo. Kaya nga pag tuwing nadadaan ako sa lugar nila, palaging bili ng ganyan, pambaon din. Masarap din para sa mga bata sa mga pambaon. Kasi alam ko may branch po kayo dito sa sa SM. Sa may St. Luke's meron, di ba, Jerry? SM City po meron, no? Wala tayong SM ngayon eh. Wala po. Sa may St. Luke's meron. St. Luke's? Sa may St. Luke's meron dyan sa tapat ng St. Luke's yung Mr. Ube Rice and Noodle House. Yun. Tanong natin kay... Jerry, tanong ko, kasi sa St. Jude community, yung ating Chinese community doon, every time na may mooncake festival, may palaro. Lagi kaming nananalo doon. Kwento natin, Jerry, kung paano nilalaro ang mooncake. Ang mooncake dice game. Mooncake dice game. Dice game. Actually, it's based on luck. Yes, meron tayong dice, no? Kasi tatapon mo yun sa isang bowl. No? Tapos, pagka lumabas yung number, meron siyang corresponding na premyo. No? So, usually, ang traditional game niya, no, meron siyang maliit na hopya hanggang sa pinakamalaking hopya. Yun yung premyo. Pwede rin cash. May cash. Pwede rin naman cash. Kailan ang palaro niyan? Ang paglaro niya is ang premyo talaga is yung hopya kasi kumbaga it will also symbolize yung moon, yung ano. At ang lahat naman kasi ng Chinese traditions, no, it's all about family and friends. Yes. Pwede sa bahay palaro. Yung tipong magkakasama ang pamilya, yung kaibigan, no, at nagsasaya, yun ang importante. Ayun, pero hindi alam ng iba na pagka bumibili kayo ng produkto ng MBTIN, yung bahagi niyan, di ba, Jeric, may napupuntahan. Lalo na yun sa mga, may mga volunteers. Lalo na yung malaking bagay, yung sa fire, yung fire brigade, Jeric. Meron po tayong tinatawag na Texfire. Yes. Yung Texfire na yan, no, pagka sumali po kayo sa Texfire, it's for free po. Pwede niyo pong malaman kung nasa ng sunog ng libre, pwede kayong mag-report ng sunog. Lahat po yan libre dahil sa ating mga fire volunteers. Ayan. Ako nakasubscribe ako dyan. Bukod sa Ube, sa Ube News. Ube News. Yes, may update ka ng balita. Pwera po sa pag-report at pagtanong kung nasa ng sunog. No? Pag nag-register po kayo, araw-araw makakatanggap kayo ng Ube News for free. Ube News for free. Yes, at pwera po ron, sa Ube News, may makakatanggap pa kayo ng mga Ube Tots, no? Yung mga Happy Family Days natin tuwing that day. Ang galing. Actually, nakapunta na po ako sa lugar ninyo. Yung parang control center ninyo. Napasok ko na po yun during one of your events. After the Ube, your restaurant, yung Mr. Ube, dumiredyo po tayo doon. Tapos pinakita niyo po sa amin yung parang pinaka-control center ninyo.
Yes. Yung control center naman natin na yun, no? 24 hours a day, 7 days a week, meron namang taong nagbabantay, nag-aantay sa oras na magkaroon ng emergency. At least meron tayong makaka-responde kagad na tao. Ganun po ba? Bali sana, no, yung sistema na meron kayo, sana magaya din sa ibang cities, no? Oo naman. Actually, ang TechSpire po is all over Nationwide, the Philippines siya, no? Nationwide. Okay. At ang Bureau of Fire Protection naman po, we have information sharing. So, ibig sabihin, pag may natanggap po tayong report, natatanggap na rin kagad ng Bureau of Fire Protection. Yung 24/7 po na parang center nyo po, sa buong Pilipinas po ba yun? Yes. Meron tayo rito sa Manila, meron din sa ibang parts ng Philippines. Maganda. Galing. Application, mobile app ba to, Den? To OB News? Yeah. Wow. Hindi, text lang talaga. Text lang? Yeah, actually, text lang siya. Napakasimple lang. For example, you want to register, no? Ito-type nila yung REG space. Ano po? Yung Paki-ulit buong pangalan. REG? REG, register. Okay. REG, space, yung buong pangalan, space, yung address. Okay. No? At sisend lang sa 0918 Okay, 6, sir. 6 na 8 para sa Smart. Okay. 0922 6, 6 na 8 para sa Sun. Saka 0916 4, 6 na 8 para sa Globe. Ito po, pag nag-text kayo libre, no? You can use your free text, you can use yung unlimited text. Hindi po yan katulad ng mga 3-digit or vanity numbers na kailangan yung magbayad ng mahal. So, ito po talaga ay public service namin, no, sa NBT at sa Cafe Mezzanine. So, pag nag-text po kayo, libre po matatanggap yung information. Wala nang mga special number, madaling gamitin, at higit sa lahat yung in charge ano lang din. Yung minimal, yung parehong parang nag-text ka lang. Bili na kayo ng Hopia para masuportahan natin yung fire brigade ni Sir Jerry. Yung totoo yan. Diba? Minsan sa mga sunog, ako nagko-cover din ako dati sa field. Nauna pa sila minsan sa mga sa mga ano natin. yung mga taga Bureau of Fire. Ang laking tulong nila di ba? Yes. Mabilis eh. Kasi nga volunteer nga eh. Saka nga gamit nila. Diba? Mga gamit talaga. Oo. Magkano po ba isang fire truck ngayon, sir? Depende. More or less. Actually, yung pinakamura po. Hindi naman, actually, ngayon wala akong idea sa ngayon. Pero actually sa atin naman kasi hindi naman 100% lahat bago. Meron tayong mga second hand na binibili. Yun nga lang, inaayos din natin ng maayos para sigurado tayo sa oras ng may sakuna, magagamit natin siya. Ayun. Saka meron pa yung katabi niyan, di ba yung Mezzanine Restaurant, Jeric? Yes, yung Cafe Mezzanine naman. Cafe Mezzanine. 100% ng kinikita is dinodonate natin pang-pondo sa mga fire truck. 100% po? Wow, 100%? Saka maganda rin pagpasok ko makikita mo yung mga pictures. Yung mga kuha sa sunog. Yung actual. Na kung paano yung firefighting. May mga helmet doon, pwede nyo suotin. Pwede kayo magpa-picture. Baka may mga nakikinig po na gusto nilang mag-volunteer. Paano po ba? Kung gusto niyo mag-volunteer, napakasimple lang. No? Sa amin kasi, importante lang meron kayong willingness tumulong sa kapwa, no? At kayo po ay at least 16 years old, meron kayong parents' consent, willing to be trained, no? Mabigat yun. Pwede na po kayong sumali. Tawag lang po kayo sa 561-1111. Tapos magtanong po kayo ng pinakamalapit na TechSpire Fire Volunteer group na malapit sa inyo para pwede kayo sumali. No? Wala namang weight limit, ano? Wala naman na. Bumbero. Kailan healthy dyan. Truck naman. Babumigay yung ladder pagka kami. Mabibigat. Nakakatulong din po yung bigat sa atin eh. Pabigat tayo sa truck para dito magilid ang truck mo. Ayun. Ako, Jeric, sana minsan mabisita mo kami rito at mapag-usapan natin yan, lalo na yung ginagawa ninyo, yung public service. Opo. Malaking bagay po. Ako ano man bago na, sa tingin na bagong technology na po pwede natin gamitin. Application. Yan. Diba? Baka makatulong kami. Makatulong po dahil mayroon tayong mga kilala mga programmers na lagi natin pwede naman na mailibre po yan kung pagtutulong-tulungan. Yes. Baka yung meron po kayong meding magagamit natin through, alam nyo naman po karamihan gumagamit ng smartphone. Ano yung po pwede, baka may chat, di ba? Fire chat to. Gano'n, di ba? Ibig sabihin na doon kayo pwedeng mag-chat kung sakaling aside from texting, di ba? So, hindi na text fire, chat fire na. Malay natin, di ba? Maraming alternative. Parang pagka kung pinakamalapit ka, pwede ka na kagad tumulong. Yes, o kahit ano man ang pwede mo magawa. Sa pagtutulong-tulungan po sa kanin pagka nagkaroon ka ng application kasi, lahat na magda-download nun, community na kagad. Ibig sabihin, lahat yun ay concerned citizen, kaya nagda-download ka. Iyon naman. Diba? Ayan. Sige. So, ang NBT at ang
Bigatin Radio ay magkatulong. Diba? Tignan natin po kung pwede nating pagtulungan. Sama nyo na rin po yung WhatsApp Pilipinas. Sama natin siyempre yun. WhatsApp Mbitin Bigatin. Diba? Pwede pagsama-samahin. Jeric, maraming salamat. Thank you, Sir Jerry. Maraming salamat po, sir, sa birthday. Salamat. Ayan. Ang galing. Okay, salamat po. Galing. Mr. Jeric Chua po yan ng Mbitin. Doon lang ho ang nila, yung restaurant nila, tabing-tabi lang nung simbahan ng Binondo. Hindi kayo maliligaw. Doon ang main nila, di ba? Hindi kayo maliligaw. Tapos doon sa likuran, doon yung Cafe Mezzanine. Maganda kasi mezzanine talaga yung lugar. Sana pag-usapan natin. Yung Cafe Mezzanine. Yung Mr. Ube, doon din. Hindi ko lang na lahat ng kinikita pala napupunta. Oo. Kaya pagka nagawi kayo ng Binondo, kung saan, ang kasarap naman nung pagkain dun eh. Yung nakikita nyo sa iba, nandudun din eh. Kasi napakalayo rito nun eh. Minsan, dapat doon tayo magtanghalian. May alam ako may iksindahan. Kung ano yun, dito lang tayo. Di ba sabi niya anytime? Mag-Divisoria lang tayo eh. Hindi, pwede tayo pumunta ngayon. Pwede. Tawagan muli. Magwa-1 Luna lang tayo. Bungad lang sila ng 1 Luna. Sige, pumunta nga tapos pabalik doon din tayo dumaan. Iwas tayo sa mga truck. Kung isasama nyo ako, may alam na kung daan. Siyempre. Sabi naman niya, di ba anytime? Pagka nagpauna kayo, mata-traffic kayo. Text mo mamaya. Papunta tayo. Doon tayo kukuha ng doon tayo sa-celebrate ng Mooncake Festival. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Marami po tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. 10:31 na po ang ating Philippine Standard Time. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat. Magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Linggo, alas 6:15 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila, or even when you visit your favorite province. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? Bigatindeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit Bigatindeals.com today. Live big. Be a Bigatin.
May problema ba sa car insurance mo? Kailangan mo ng matinding serbisyo? Dito ka na sa Ants Insurance Agency. Serbisyo garantisado. Tawag agad sa telephone number 374-8900. May bibilhin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa vigatintrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, vigatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! Vigatin talaga! Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. It's the weekend. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light. Feel ko ngayon si Cathy. Cathy Perry kanina pa. Ubing-ubi na ako Naisip ko na. Lasa nitong yung mooncake sa yung Opia, ube. Panisip ko, bibit-bitin ko doon. Ako dahil malamig, gusto ko noodles. 10:40 pa lang Aga natin ginutom kasi kayo. 10:35 pa lang. Papatay pag-uusapan. Magandang lalaki natin na. Mamarni ko na. Yes. So makakasama natin ngayon from Salt Incorporated, si Rafael Mejeno. Siya po ang CFO o yung Chief Financial Officer ng Salt. Yeah. Ano ba tong Salt? Ito ay ang Sustainable Alternative Lighting Technology. Oh, yeah. Yes po. Yeah. Kala ko asin. Ano ba short name? Ralph? Ralph. Raf po. Ralph? Okay, Ralph. Biro mo yung asin nagpapailaw. Yun, diba? Kaya may pera sa asin. May pera sa asin. Diba? Dati sa basura lang, ngayon sa asin. Kasi nung pumunta ka dito, pinag-uusapan natin is parang nasa stage pa lang kayo ng pagpaplano, paano gagawin. Tama, wala pa tayong prototype din. Wala pa. Nasa sketchboard pa lang, di ba? Dinedemo mo sa amin sa pamamagitan ng imagination. Ini-imagine din namin. Imagine natin na ito, magkakaroon ka ng, lalagyan mo ng asin, lalagyan mo sa isang lugar, lalagyan mo ng tubig, lalagyan mo ng asin, at magpuproduce ka ng ilaw. For how many hours? Diba? Asin. No. Asin, di ba? Asin. Kaya nung nakita ko siya dun sa mentoring ng Idea Space, nagulat ako kasi binuhos niya yung tubig. Dami asin na umilaw. Yung tubig? O yung ilaw? Yung ilaw. Oo, ibig sabihin nag-produce ng kuryente. Nag-produce ng kuryente. Pero yung tubig, pagka umilaw, hindi na kailangan. Yun yung tanong ko. Mas maganda yun. Gusto ko rin malaman gano'n ba kaalat yung tubig na yan. May timpla bang tamang alat? Siguro dapat din nung nandun ka, kinutsara natin. Di ba? Tinikman. Kasi yung itlog pagpaalatin mo, may tamang alat yan Hindi, maalat naman. Maalat yan, sigurado. Para naman tinikman mo, maalat. May asin Sige. Tanong natin is, bakit ba nagkakaroon ng kuryente? Pagka nilagay mo yung asin sa tubig. At ano ba laman ng tubig? Asin plain na tubig lang ba siya? Tap water ba siya? Distilled water ba? Ano ba yung mga kinakailangan na klase ng tubig? Any kind of water po. Kahit anong klaseng tubig. So, basta may tubig kayo, tapos mga 2 teaspoons ng table salt. Kahit na anong klaseng salt. Rock salt. Okay lang Hindi maselan to. Kahit anong asin. Pwede rin po yung seawater. Kung malapit po sa dagat yung gagamit ng lamp, pwede rin po kumuha lang ng tubig sa dagat. Tapos yung direkta na. Templado na. Diretso na. Salt water yun na yun? Yun na po yun. Okay, sige. Tapos, bakit nga nagkakaroon ng kuryente? Meron po kasi yung, nagpo-produce po siya ng, meron po tayong tinatawag na oxidation. Pag nag-oxidize po, nagpo-produce po yun ng voltage. Pero hindi po ganun kalakas yung napoproduce niya. So, yung team po namin may dinevelop na circuit para i-amplify yung napoproduce na natural nung salt water. Para circuit yan, hindi chemicals? Circuit po. Okay. So, wala pong additional chemical sa loob ng lamp. Tubig lang po tsaka asin. Ano pa yung mga kailangan doon sa mismong pinaka prototype nyo is asin, tapos may anode, di ba?
anode tsaka cathode po. So, Ano yung anode mo sa kay cathode? Two different types of metals. Ang anode namin is zinc. Tapos yung cathode namin is carbon. Hindi pwedeng pareho, syempre. Hindi po pwedeng pareho. Okay. Yung carbon ba, as in non-metallic yan? Metallic po. Ang carbon? Okay. Sige. Isa-soso mo yung pareho. Magkahiwalay, magkadulo yun eh. Okay. Tapos pagka na-absorb na yung dalawa na yun, doon magpuproduce ba ng Kuryente. Kuryente? Or yung pinaka-chemical reaction nun, hindi? Yung chemical reaction po, natural po kasi yun sa salt and water pag minix nyo. Tapos yung anode and cathode, sila po yung parang magiging... Positive, negative? Tama ba? Ano yung positive doon? Ang positive po doon ay yung anode. Tapos yung cathode is the negative. Okay. Yung sinasabi natin na ilang kutsara ng 2 tablespoons of salt. 2 tablespoon per ilang... Na-compute How many waters? Na-compute mo na ba? Water. Convert mo yun into Meralco bill? Nako. Hindi. Dami kasi niya. Hindi. Compute lang natin kung magkano equivalent ng 2 kutsara, equivalent mo into wattage, kung na magkano binabayaran mo sa presyo ng kuryente. Kunyari, meron akong... teka, magkano ba isang... Ano ba, paano? Palagi na isang kilo ng asin. Magkano isang kilo ng asin, di ba? Isang kilong asin, di ba? Gano'ng katagal ang itatagal nun? Tapos, convert mo siya. Ang isang kuryente, may kilowatt hour ka, di ba? Kung gano'ng katagal yung isang kilong asin? Tapos, sige nga, hindi ko ma-imagine eh. Masakit sa ulo. Hours kasi, di ba, yung 2 tablespoon, tsaka yung ito, may engineer nga pala tayo. 8 hours ang tinatagal, di ba? More than 8 hours. More than 8 hours. Sa anong wattage? Ang kaya niya po is 4 watts. 4 watts, di ba? Wala pa kayong computation na isang kilong... Meron na po. Magkano yung isang kilong asin? Magkano? Ang na-compute po namin is yung 250 grams na asin is good for 1 month. Uy. 250? Yes. So, in a year, 384 pesos lang po yung gastos. Kasama na po doon. Ilang watts yan? 4 watts. 4 watts, sige. Yung mga LED natin na ganito, mga nasa 9 yan, di ba? Nasa 9. Dito, doblein lang natin halos. Apo. Tama? Meron na ba kayo na-invento na pagka sinalpa kong gano'n, nandun na yung asin sa katubig para sa itaas naman? Sa mga next stages. Ipipihit mo na lang yung bumbilya mo. Nandun na eh, kasi kakalugin mo na lang eh. Oo. Tapos, ipihit mong gano'n. Iilaw na. Hindi mo yung actually ipinipihit mo para mailagay mo lang sa taas. Oo, hindi, para umipi. May sabit lang. Para may sabit lang. Kasi tapos, meron ka isa, di ba? Gusto mo lumiwanag, maglagay ka ng 10. Kung 10 yun, di 250, di dali, ano lang yan, 2,500 grams. Tama? That is ilan lang? 2 kilo mahigit. 2 kilo mahigit. Meron ka na 1 buwan ng ilaw. Okay, bakit hindi pa natin yung binibenta yan? Kailangan na natin yan. Di ba? Mas maganda yung gawin mo, di sabit. Oo. Di ba? Ilalagay mo yung tubig, nandun na, nakasil na gano'n, sabit mo. Yun lang, 2 buwan. Pagka na kung gusto mo naman. Tumidilim yata Dagdagan mo nga ng asin. Pag gusto mo naman, yung pinakailaw, may hose na papunta doon sa tangke mo na may asin. Di ba? Asin tsaka tubig Matik din. Matik na yun. Patala na patak yun. Pagka nababawasan, hindi 1 taon, 20 taon. Di ba? Wala kang brownout. Parang sa printer may ink refill. Hindi, refill mo naman pare ko, 1 drum na sa taas. Direkta mo sa aquarium mo kung meron kang pang maalat. Kasi kung ganyan natin pinipresenta yan, hindi kasi pinipresenta natin na sa lamesa eh. Yes. Kasi ang tao, hindi sanay tumingin ng ilaw sa lamesa eh. Tumingin ang ilaw sa taas. Kung dinemo natin yan, nasa taas at 10 na paliwanag tong ganitong, ito palagyan natin lahat. So, palitan kaya natin yan. Ilaw. Diba? Lagyan natin ng gano'n, diba? Mas malaki maging impact natin na nandito kami sa studio, ang ilaw namin ay galing sa salt. Di ba? Nag-brown out at meron pa rin kami ilaw. Hindi kami mawala ng ilaw. Hindi pa yun. At may microphone pa rin kami. Oo. Di ba? Kasi pwede ka mag-generate ng Hindi ko maintindihan. Ng kuryente. Hindi, di ba kasi... Hindi, may nag-text, di ko lang maintindihan. Ay, hindi mo maintindihan. Baka Chinese. Hindi, may nakalagay dito Sabi ni Jelcy Mateo, ng taga Marikina, 1, kanin at isda, 2, prutas, 3, gulay, 4, tubig. Anong connect? Ano yan? Parang ibang program. Anyway. Alam ko lang bakit. Ano yan? Diet, vegetarian yan. Kaya tinatanong niya kasi, kung vegetarian siya, kinakailangan ba lagyan ng asin yun? Naku, para pag lumabo lalo. Pag nilagyan ng suka, salad, di ba? Lumabo lalo. Balikan natin. Yung kwentahan natin. So, ibig sabihin kasi, sinasabi niya, 2.5 na kilos, para sa ilaw yan. Ano yung computation natin para magpatakbo ka naman ng microphone? Meron ba?
Pwede po. Gagawin lang pong large scale yung circuitry namin sa loob. So, mas madaming cells. Para po kasi siyang, ang kinuha po naming theory is yung galvanic cell, yung ginagamit sa battery. So, in theory, possible po pag in-scale po ng mas malaki. Pero so far po kasi ang target namin is yung mga villages na walang access sa electricity. So, yung kerosene yung ginagamit battery. Pero ito halimbawa, lalo na sa mundo, yung pang-charge lang ng cellphone, laking pwede na. Okay, sige. Di ba? Ilang watts compare ngayon natin yan sa baterya ng kotse. Yung sistema na nangyayari doon sa loob. Paano natin ihimayin yun? Sa battery, kasi, sa battery may anode and cathode din yun, di ba? Meron po. Yan ang nasa loob nun, distilled water, tapos parang nag-acid na. May tubig din. May tubig din, di ba? Tapos may mga, tawag doon? Yung sheets? May mga... Saan naman yung mga sheets na yun? May mga cells. Para division po kasi yun, para pag mas madaming cells, mas mataas yung current. Pag laki naman ng cells, pag laki ng ano na yung pagkakapaksing, yung common denominator no sa asin? Ang common denominator is nag-oxidize. Parehas po ng ginagamit na yung may cathode sila, may anode. Ang difference lang is mas madaming cells yung ginagamit nila. Tas yung ginagamit nilang chemical sa loob is alkaline, which mas malakas yung pinoproduce compared sa salt and water. Kasi may nabasa ako nun. Yung narinig mo na ba yung liquid metal na nilalagay sa battery? Liquid metal is I think that's alkaline na po yung liquid metal. Yung tubig na nila na ibig sabihin na kumbaga sa na-unlock nila yung sikreto ng liquid metal as gagawing battery na mas malakas daw. Alkaline. Okay. Meron ka naman na nun? Wala. Wala ka. Wala ka. Sige. Kaya kung meron ka na kahit paano na na nabalita mo. Yung kasi is parang liquid metal na hindi nila kasi iniisip na po pwedeng gamitin as in battery na ganun ang lifespan. No? Mas alam ko nasa 1,000 percent yung lifespan ng isang battery. Sayang hindi ko lang na-research mabuti. Pero kung baterya gagamitan mo ng salt, baka kalawangin naman. Yung baterya ng... Baterya. Hindi naman. Kasi actually, pagka yung... Para sa kanila lang kasi, balik lang kasi sa kanila. Actually, pwede kang pero gumawa... Pero di ba hindi ba kinakain ng kalawang yun? Meron po doon, yung anode po is sacrificial. Yung lang yun erosion lang. Erosion po. So, every 6 months. Kasi kakainin yun mapupudpud siya, no? Napupudpud siya dahil nga nag-oxidize. Tama? Yes. Yun nababawasan. Kaya yung iba, nag-oxidize ba? Liliyahin nila sa ibabaw. Tama? Para yung at least magkaroon ng contact pa rin yung metal. Diba? Di sa'yo, 6 months, kung kukumpitin natin, 6 months lang yung salvage value niya. 6 months. So, every 6 months, kailangan pong bumili ulit. Okay. Sa 2 tablespoon yan. Tsaka sa everyday use po. Kung 8 hours a day yung gagamitin, that's kasi good. kung lalagyan ko kasi ng 2 kilo mahigit na asin, gaano katagal ang yun? At ano yung capacity, may computation na tayo? Yung oxidation po ng asin, hindi po siya nagbabago. Kahit gaano kataas yung salinity, hindi po nagbabago. So, ang naano lang niya is the length, kung gaano katagal. So, kung mas maraming asin, tatagal lang. Pero yung, yung voltahe, ganun pa rin. Ganun pa rin po yung voltage. Okay. Maraming nakikinig sa atin. Paano kaya natin mapapataas? Abot ba tayo ng probinsya? Oo naman. Oo, mas man. Saan? Mega Manila, Tarlac, Pangasinan. Yun. May mga party kasi dyan. Lalo sa bukid. Diba? Sa bukid kasi karamihan dyan, wala naman dala-dalang kable, di ba? Bibili ka ng gas ito. Samantalang ito, gaano katagal natin gagamitin? Maiwan mo yung gas, masunog pa bahay mo. Oo, di ba? Iba, ilagay mo lang ito sa ibabaw ng kalabaw, maglakad yung kalabaw. Oo, may ilaw ka. May ilaw ka na, di ba? May headlight na yung kalabaw mo. Oo. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin is... Magkano yan? Para mailabas na natin. Yes. Sa ngayon po, in-source pa po yung production namin. So, medyo mahal pa. We're using 3D printers po to produce the units. Ang target natin, yung more or less lang, average, magkano yung magiging, pagka natapos na lahat-lahat yan, magkano yung natin? Ngayon, pumapatak po na nasa around 550 to 600 pesos yung cost namin to produce one. To produce. Wala pa yung selling. 500 to 600. 500 to 600. Sige, patong mo dyan yung gagastusin na asin, pati anode lahat, magkano? May kasama na po yun isang anode sa loob. So, ang balak po kasi namin, sasamahan pa po namin ng extra pair ng anode para tumagal po ng 1 year yung usage ng lamp. Isang taon, magkano lahat? Ang target po namin ngayon is less than 1,000 pesos. Yung wala pa yung asin?
Wala pa po yung Wala asin. pa. Calculate natin isang taon na asin. Isang taon na asin, that's 84 pesos a year po. Oh. Bali 1,084. Meron ka ng ilaw sa bahay. Meron na pong ilaw sa bahay. Okay. At least. Yung mga nakikinig, hindi po drawing yun kasi nakita ko na po. Again, bago pa lang to eh. Siyempre, pagka nagmamas Ang tanong produce ka na, mas mumura, di ba? Ganun yun. Na-patent ba? Na-patent po. Yay! Okay, Very wala nang good. That's problema, good. di ba? Kaya, Ralph, nai-interview namin yung future millionaire. Yeah. Congratulations. Sa kanya, Pero, kung mga next week, mag-incorporate tayong dalawa. Wag nyo nang gayahin yung asin. Mag-isip naman kayo buhangin. Oo, di ba? Convert mo sa asin. Asin pa rin. Galing, di ba? Ano sabihin? Yan ay, kung hindi yan, sa advocacy ng idea space. Kasi wala siya kung wala idea space, di ba? Wala namang idea space kung wala naman si Boss Earl. Tulungan diba? yan eh. Kaya nakikinig niya siguro si Get well soon daw. di ba? Sana boss, next Saturday nandito ka na sa programa natin para mapag-usapan natin ano ba talaga na estado ng startup community dito, ng mga entrepreneurs dito sa Pilipinas, di ba? At daming bumupunta. At isa diyan, ang bunga diyan si Ralph nga ang bunga diyan na dati idea lang. Opo. Yes. Di ba? Idea lang yan eh. Kwentuhan. Saan paano ba nagsimula yan? Nagsimula po to kasi yung may inom lang kayo, gano'n? Kaming dalawa po ng sister ko yung Masaw-saw sa asin. Masaw-saw sa asin. Pailawin kaya natin. Suka at asin. Biglang pasok lang yan, di ba? Kwento mo, paano biglang pasok yan? Ang idea po talaga is originally from my sister. Kasi yung sister ko is professor siya sa Lasal ngayon, Lasal Lipa. And dati member siya ng Greenpeace Philippines. So, ano tinuturo niya sa Lasal Lipa? Computer engineering, pero meron din siyang electrical engineering classes. Tapos member po siya dati ng Greenpeace Philippines. Nagpunta po sila ng Kalinga. Tapos tumira po sila doon for 2 weeks. Tapos napansin po niya na every 2 days yung mga taga-Kalinga po, bumababa po ng bundok para bumili ng kerosene. So, gas ito yung kerosene. Tapos ang closest town po para makabili ng asin is 47 kilometers away. They'd rather walk 12 hours a day, every 2 days, kaysa magbayad po ng 220 pesos for jeepney para lang bumili ng 40 pesos worth na kerosene. So, that's every 2 days po. Dito mo yun? So, sa ngayon po, yung ganong mga setup po, ganong mga klaseng villages po yung target namin. Yes, oo. Galing. Na-amaze ako, ang galing. Na-imagine ko na. Ilaw pa lang yan, ha? Oo. Kung nakapagpa-ilaw ka, makapagpa-andar ka ng kotse. Pwede. Kaya na ba? In theory po, pag in-scale po yung pag binago po namin yung setup nung... Tingin ko kaya eh. Okay. Nakapagpatakbo ka ng kotse, makapagpa-ilaw ka ng isang syudad. Yes. Pwede po. Pwede. Tama. Ganun lang competition nun eh. Ang gusto po namin ay yung mga coastal villages. Kasi aside from nakakapagpa-ilaw, nakakapag-generate yung siya, source na, nandudun na. Yung tubig asin, na didesalinate po. So after 8 hours, mawawala yung salinity. Hindi na maalat yung asin. So ang kailangan lang salain para magamit yung tubig inumin o kaya gamitin panligo is yung na-dissolve na metal sa loob. Mas madaling salain yon kaysa sa asin. Kasi ang Tesla, di ba, gumagamit ng electric car? Opo. Okay. Gumagamit sila ng lithium na battery. Tama? Okay, sige. Kung tatanggalin natin yung baterya, ipapalit natin yung asin. Gano'ng kalaking tangke kailangan natin? Depende po Marami po masyadong gagamiting cells for... Hindi pa pwedeng tapangan natin yung asin? Yung pagtapang po ng asin sa pagtagal lang po ng pwedeng gamitin yung ano yung pinaka bottleneck doon ng competition para umandar ng kotse? Ang bottleneck po is the number of cells tsaka kung gaano kalaki po yung gagamiting anode and cathode. Ganun ba? Pero at least, di ba? Feasible. Feasible. Okay. Kaya kasi iniisip ko ng ganun para at least, di ba? Kasi mag-innovate kayo eh. Hindi kayo matatapos dyan sa ilaw lang eh, di ba? Habang ginagawa mo yung ilaw na yan, iisip ka na ng paraan, paano ko mapapanda at huwag ng kotse, sige, bisikleta muna. Para medyo magaang-gaang, di ba? Kung paano mo papaandar yung bisikleta, pagka napaandar mo yung kotse. Pagka napaandar mo na yung kotse, imposible hindi ka makapagpailaw ng isang bahay. Doon naman nagsimula talaga lahat eh. Di ba? Biro mo, magtatangki na lang ako sa taas ng asin. Puputulin ko yung kable ko sa Meralco. Diba? Wag tangke gamitin mo. Kakalawangin. Tapayan na malaki. Hindi, sasahuri mo na yung ulan eh. Oo. Yung pagsahod mo ng ulan, automatic ngayon, meron kang tagalagay ng asin.
Di ba? Pwede po. O kasi tapos automatic yung asin mo rin. Pagka naubos, meron ka na may stock ng asin din, di ba? Hindi, pwede natin gawing experiment yan eh. Isang bahay na palagi ko kaya. Tingin mo. Kaya po. Asin. Di ba? TV, lahat. Ilan ang pinaka-computation ng isang household ba? Gano'ng karakas tingin mo? Isang household. Ilang wattage siya sa isang araw? Mga 100 plus ba meron? Sa isang buwan? Hindi po ako sigurado sa kung ilan eh. Kailangan po natin yung mga friends natin from WhatsSmart. Yung isa po namin. Dapat ganun eh. Kaya sabi ko kagad dito, dalawa na yung kinausap ko niyan. Ito, tapos yung Fleet. Di ba? Pwede ka mag-invest eh. Ang laki ng future. Ito pinag-uusapan natin. Ganito senaryo niyang early. Ano pala din. Senaryo niyang ganito eh. Ilan farmers ang pwedeng gumamit niyan? Dito pa lang yan sa Pilipinas ha. Pwede pa yung sa Bangladesh, sa ibang ano. Kung nakapatent yan, saan nakapatent sa internationally? To follow na po yung international. Para mabantayan na. Hindi, parang ngayon pa lang, di ba? Kasi sigurado pag kami nakita niya, bigagayahin ng ibang bansa yan. Kaya, at least, di ba, masasabi natin na meron mga talagang nangyayari sa idea space. Di ba? Ito yung mga sample. Diba? Ito na yun. Naniniwala ako dito, mga 3 to 4, 5 years from now, kung di pagbebenta ng stocks niya to, napakayaman ito. Kayang-kaya niyo, Raf. Nakita ko. Oo naman. Doon na eh. Nasimulan na eh. Oo, kaya huwag mo kakalimutan si Bigatin, ha? So, ang daming needs eh. Ang laki ng Pilipinas, ang laki ng pangangailangan. Imagine ko na, kaya alam ko. Hindi na nga, yun na nga lang sinasabi ko na ano eh. Yeah. Diba? Alugin mo lang. Ipihit mong ganyan. Salpak. Diba? Salpak lang. Meron na tayong immediate kagad na market. Pag-usapan na lang dyan is, magkano? Sige. Mas madali ito kesa dun sa solar, no? Solar light. Mas madaling gawin. Mas madali po. Hindi messy. Mabilis eh. Mas mahal ang solar. Mas mahal po ang solar. Solar panel ang mahal. Kaya nga. Oo. Tapos yun sa kanila kasi lamp na. Oo, yun eh. Sasabit mo na lang eh. Sasabit mo, iilaw na. Yes. Galing. Ay, sana nga ho. Di ba? Tama yung sinasabi ni Ellison eh. Yung long term kasi niyan talaga is, siyempre, napakaluwag, di ba? Di ba sa idea lang kasi nagsimula? Yun. Napakaganda kasi, kung sa isang ilaw nga, yung buong bahay mo dahil sa asin ay tumatakbo. Ang pag-uusapan lang doon is, baka meron kang papalit sa asin na mas effective. May halo ka sa asin. Di ba? Na meron papalit sa asin. Tapos yung anode, baka mababawasan natin yung cost. Di ba? Baka dito lang, pero tayo mag-recycle ng, baka meron ditong zinc, saka yung di ba, yung carbon nga, mas mapapatipid, di ba? Ayun. Hindi ka na mapuputulan ng kuryente talaga. Yung mga namumblema na wala na rin sigurong magtatap ng kuryente sa kapitbahay. Meron, magnanakaw ng asin. Hindi, wag. Pero ang mura ng asin. Mura na yun eh, para naman dugas. Ang problema lang kasi natin dyan is, pagka nagkaubusan ng asin, mahal naman ang asin ngayon. Hindi. Tingin ko hindi. Hindi, tubig dagat, pwede na, diba? Papaligiran tayo ng dagat eh. Hindi ibig sabihin niya, yung mga sa tabing dagat, wala na silang problema sa asin eh. Tatabo na lang sila. Tatabo lang sila. Ang problema na lang, basura daw. Yung zinc. Yung zinc na yung problema. Oo, dapat medyo malapit-lapit doon ang pagkukunan nila. Ayun, yan po yung kwento riyan, na in the near future, sabi nga, is makikita po natin. Good luck, Raf. Ang galing, ang Galing. galing. Kaya magdidikit na ako dito. Ako magbebenta na ako ng asin. Ako naman, yun din. Supplier na ako ng asin. Ako naman From Bulacan, Cavite, pwede na ba? Ako ang punteriya ko, hindi asin eh. Yung mag-partner kami. Yan. Sige. Naku, alam mo si Ellison, pag nagsalita, prophetic yun eh. Visionary sa Di ba meron tayo rito? Ayan, basta pinag-usapan na natin yan ha. Ang alam kong isa sa mga magkiklik yan, yung Fleet Smart. Saka ito. Yan ang mga unang arangkada. Kaya i-gauge natin yan, naka-record naman tayo, di ba? I-gauge naman natin yan after a year. Di ba may mga evangelist tayo, ito prophetic to. Di ba? Okay. Konting ikot na lang eh. Diba? Yun na, nandoon na, nasimulan na yun. Oo, kaya nasabi ko, kinakailangan mo ng taga-promote. Si Bigatin. Po-promote kita sa gitna ng baryo. Diba? Kausapin natin yung pwede mo kausapin dyan, mayor. Subsidize nyo to, di ba? Lagay mo lang dito, pangalan mo kung gusto mo. Basta pailawin sa mo lang. Sa Bigatin Tourism, pwede siyang binibit na dinadala na product ng Bigatin, Deals and Tourism. Sa Deals, pwede yun, di ba? Pwede tayo feature doon. Saka po pwede kang sa mga grupo ng magsasaka.
Pwede. Kung bit-bit mo na yan, no? Yes. Kailangan na natin matapos kagad Yes, yan. please. Magpapasko na. Pwede bang pangregalo na natin yan sa mga probinsya? Oo, kung 250 lang yan, pwede na yan. May hahabol yan. Habol natin, Rafa. Kaya sabi nga, may merong kilalang kasing problema lang yung molde sa injection machine. Makukos sa kanya kasi 200,000. May kilala ako mga 40,000 lang kayang gawin. Okay. Go, Ellison. Go. Teka, si Ross, may mga bisita yung mga vloggers natin. No, Actually, no, they're not vloggers. Sorry. Kamali. Eto din, mga engineers. Yes. Oo. Yan. Nako, Sino ba kasama nila? actually, nakinig kayo nung atin? Di kanina ko pa sila hinihintay sa baba. Akala ko hindi sila darating. Sila ba yung kausap mo? Oo, actually mga mga estudyante to. Nagkahanapan kayo sa labas. Kanina po sila sa labas. Nagtanong ako, sabi walang tao sa baba. Sige. Tayo magsimula, nandito na sila eh. Talaga? Dapat kanina pa sila pinaakyat. Sige. May time pa tayo. Sige. Meron pa tayo isang oras, sige. Anyway, since tinutulungan din po natin ng mga startups, di po ba? At eto po, mga estudyante to from UP, Diliman. Yes, right? At meron po silang event na darating. So, they asked me to become one of their online media partners. So, What's Up Filipinos is an online media partner of their event. And they're here to promote their event, upcoming event. Ano pangalan ng event? Ayan. The event is Synergy, Electrical and Electronics Engineering Summit 2014. Okay. Sige. Ayun, so... Just, tell us about more about the event. So Synergy 2014 is now on its third year, and sige, proceed. Sorry. It's a 4-day gathering for students majoring in EEE and other related courses like CS, IT. Okay. And so basically, we have 5 major events that will happen within these 4 days. Okay. For Synergy, what's the major event? The major events would be for November 19, we have Techno Talk and Ingenious Ideas. Techno Talk is basically, we have 3 speakers that will talk about upcoming trends in the EEE industry or research and development centers. And for Ingenious Ideas, it'll be an idea generation contest where the problems that they'll be solving will be related to the topics that they covered in Techno Talk. For November 20, we have Revolutionary Robotics. It's a line-following robot competition. So basically, they have this robot that will follow a line that basically forms a track. Tama to. Oo nga kanina. Sabi ko, mga engineers nga ito, no? Yeah. Ang galing. So, baka pwede nating ma-invite si Raf doon. Ang ganda ng kwento ng Salt Incorporated. Later, magkwentuhan kayo. Bagay kayong magsama. Actually, we're also looking for other speakers as well. So, really interested in that. Ayan. So 4-day event ito. Saan gaganapin siya? It will be around the UP campus. UP campus. May registration fee? Yeah, there are registration fees. You can actually follow us at fb.com/synergyph to learn more. Synergy 2014. Naku, sana yun nga lang, diba, sabi ko nga, invite niyo ang UST, no? Faculty of Engineering. Ang dami-dami mga engineers. 8,000 engineers yon. Yeah, I heard. But unfortunately, yung finals daw po kasi ng UST, same date range, since from 19 to 22, and then yung finals daw po from 17 to 21, I think. Ma'am Art, ikaw ang paraan. Diba, pwede siya. Kahit delegates na lang, no? Baka magpalit pa yon kasi nag-move ka. We're looking forward to UST, actually. May mga caravan ba kayo per school? Yeah, we've been touring around the school. We've actually talked to UST before. So, sadly nga, kasi sabi rin po nila, interested sila. But then, bigla nga po yung topic po sa finals. Oo. Alam nyo ba, nasakto ang pag-guest nyo dito kasi ito yung the right network that you have to talk to. Kasi andito yung Idea Space, yung mga venture capitalists, yung mga angel investors, and startup founders na pwede kayong i-mentor din. Ang galing. Saktong-sakto ang pagpunta nyo dito. Alam, yun ang kulang. Yung
tapping the right people para talaga synergy na talaga, no? Hindi yung tipong kanya-kanya na estudyante lang. Tapos hanggang kwentuhan na lang. Dito sa Vigatin kasi we make it happen talaga. Dito yung pag sinabi mo na pagkwentuhan, naisip mo, gagawin at i-distribute siya. So magamit sana natin yung mga talents ng ating mga engineers. Wow din. Nakaka-inspire, no? Na nandito kayo. So, dun sa program nyo, maybe you can tap Idea Space. Kasi ang Idea Space ngayon, more on engineering products yung sa 10 nilang ini-incubate, more on hardware and ano talaga sila. Yan, applications and computers. So, technology talaga siya. Ang galing. So, subaybayan nyo tong radyo na to and then sa darating nyo pang events, nandun din kami. We will be your media partner, no? Ang Inquirer. Yeah, your angel. Bigatin Inquirer Radio. Ang galing. So, thank you po. So, kailan nga ulit ito? It will be on November 19 to 22. And UP Diliman. Oo, kayo ay sige, magkwento nga muna kayo kasi may mga estudyante tayo na nakikinig. Lalo na ngayon, may K-12, so nag-iisip sila, mag-i-engine, ano ba ako? Ano ba ang gagawin ko? I definitely think you should go for engineering. The topics, the courses there are really fun. And then, mayroon pa siyang real-life application afterwards. So, matutulungan din yung bansa. I think very palpable yung effect ng engineering sa country. Nako, salamat. Nako, dapat kayong mag-usap ni si Earl Valencia. Interviewin niyo siya, kunin niyo siya as guest speaker, no. Nako, kung nandun lahat ng mga inhinyero ng Pilipinas, kakatuwa niya yun. Next week, nandito siya. Yes, next week, andito siya. Abangan niyo siya, interviewin niyo siya, samahan niyo siya. Yes, Saturday. I-research niyo muna siya, may inspire kayo sa kanya. Yan yung online. Produkto ng Idea Space. Si Ralph, produkto ng Idea Space. Ang galing ng Salt Incorporated, i-research niyo rin yun. Aabangan nga natin yun. Asin lang nagkaroon ng kuryente. Paano nagkaroon ng kuryente sa asin? At may ilaw sa asin. Okay. Again, maraming salamat. Yes. Thank you. Kanina pa pala sila. Hindi, hinintay nila yung may kasama daw kasi sila. Pero, di pala, next week. Oo, next week, punta kayo. Alam nyo, araw-araw naman, rather, Saturday, andito. Araw-araw. No? Ideas. Malapit na natin gawin araw-araw. Nako, ito yung kailangan natin, sir, na mga engineers. Group of engineers. Nako, baga, yan ang magpapaikot dito. Yes. 12 years from now, mga bossing ng yan yung papaikot ng industriya natin. Okay. Di ba din may pagdududa minsan na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan? Hanggang ngayon, totoo pa rin yun. Hindi ako nagdududa. Nandito yan tong mga kabataan natin. Wala sa politiko pag-asa ng bayan. Pero hindi na ako naniniwala na ang kabataan pag-asa ng bayan bukas. Ngayon. Dapat ngayon, di ba? Ngayon yun eh. Yes. Okay. So, Synergy 2014. Sundan po natin sila sa fb.com, Synergy 2014. Synergy PH. Synergy PH. Yes. 2014. Babalik pa naman sila. Yes, sa Saturday. Ayan. Balik daw kayo Ay, nabligan na yun. Para maraming mapag-usapan. Maraming pag-usapan. Bitin kasi tayo eh. Yan, okay. Ang bitin, nandiyan kami at saka ang Bigatin Radio. Teka, sumagot ba? Di ba Sabi niya, di ba anytime? Oo nga eh. Sige. Meron kayo? Parting words. Mga parting words. Baka meron kayong babatiin, mga prof ninyo. Okay, sige. Ito pala, wait lang alam nyo, itong radio na to, dapat ito talagang sundan ng mga kaibigan nyo. Yes, talaga. Hindi lang palang nila to talaga nagiging word of mouth na sabi, uy, anong dapat nating pakinggan? Actually, it's Bigatin Radio. Saturday, 10 to 11. Naku, para silang nag-aral ng isang SEM. Pag nakinig sila sa isang... Yeah, actually, we summarize kasi yung isang pang-SEM na lesson in just 1 hour. Baka meron pa silang mga Yes, okay. Last words kayo? Last words, ayan. May prepare sila. Go. So, Synergy 2014 Electronics and Electrical Engineering Summit is powered by the UP Engineering Radio Guild, also presented to you by the Electrical and Electronics Engineering Institute, UP College of Engineering, eGizmo, Mechatronics Center. It's also brought to you by ThinkLab and the Philippine Electronics and Robotics Enthusiasts Club, with special thanks to our partner orgs, AESES, Don Bosco ECE Society,
Mapua Netriders, Mapua IESEP, PLM Electronics Engineering Student Society, PLM Junior Institute of Electrical Engineers, and PLM Microcontrollers and Robotics Society. So kung open pa rin po kami sa org partnership. So kung may mga nakikinig dyan na interested pa, i-message nyo na lang kami kasi hanggang ngayon tumatanggap pa rin kami. Tutulong kami sa paggawa ng programs nyo. Yung mga network na nag-guest namin, pwede ba namin sa inyong isama? Tapos tingnan natin. Yes. Yung inyong program, medyo pwede kaming makasama dyan. Tingnan natin ano yung mga topics. Total, meron naman po kaming mga part ng events namin na open din po sa mga speakers na gusto talagang magsalita for gusto mag-invite. Yes. Okay. Tutulog na lang ako na pag tawagin yung mga tao na dapat na makasama nyo. Okay na ako doon. Makita ko lang na maganda program. Speaker, no problem. Pang-inspiration. Speaker din. Thank you. Thank you. Ang galing nyo. Salamat. More power din po sa Ayun, nako. Egg Bitin. Bigatin. Punta kami dyan. Salt Incorporated. Itong Triple E. Yung synergy. Yeah. Can I plug my website? Yes. Or our website? So, for more info, you can visit our website. That's www.salt.ph. And for quick updates, you can check our Facebook account. So, just search for Sustainable Alternative Lighting. Thank you. Yes. Thank you. Wow. Wala, na speechless na babalik naman sila, ako. babalik sila. Yeah, babalik na. Ross, baka meron ka pa. Salamat po sa pakikinig. Ito po ang inyong friendly neighborhood pambansang vlogger, Ross Del Rosario. What's up, Pilipinas? www.whatsuppilipinas.com. Thank you. Thank you. Ako naman po si Arnie Barcelo. Sa susunod na Sabado ulit. Yes, Ellison Barcelo po. Next Saturday po makinig po tayo ulit. Radyo Inquirer 990 AM. Ako naman nahihiya naman ako kay Marojas. Bakit naman? Lagi ka nalang ganyan. Naecha puwera. Hindi naman siya naecha puwera, kundi para lang kasi ma-unite mo ang Liberal Party. Ibig sabihin, hindi talaga sila maniniwala na mananalo si Marojas if he runs for president. At doon sa mga nagsasabing, please, wag si Binay. Ang sinasabi nyo, ang hidden message doon is, naniniwala kayong mananalo si Binay. Unethical daw yun na yung kapwa congressman mo ay i-tape mo. Ay, hindi ba unethical yung pinapasok nyo pa rin yung malapidak? Sinabi na yung Supreme Court na wala na yun. Anong executive session yan eh? Siyempre, ang nag-uusap-usap ay mga public officer, oras ng gobyerno, pondo ng gobyerno ang pinag-uusapan. Tapos sasabihin mo wiretapping, ano ba yun? Tawag po dyan, transparency. Alam nyo, sinasabi ho natin, the president already controls the legislative, he already controls the executive, and now, he is saying na itong Korte Suprema, kanyang word is judicial based, but we see it as obstructionist. What does that make of the president? Ang gusto ng Pangulo, he does not want the Supreme Court to stand in the way because this man is so convinced that he is the prophet of righteousness. So anybody else who doesn't agree with him cannot be righteous. Medyo nagulat ako sa sinabi niyo. Are you saying that this is a dangerous president? Very dangerous. In fact, have we had a president who has ever complained about the Supreme Court? Arlene de la Cruz and Jake Maderazo. Banner Story. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa Radyo Inquirer 990 AM. Banner Story. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Philippine Standard Time, ganap na pong 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Good morning. Wala pang desisyon si Pangulo Aquino kung kakagatin ito o hindi ang inire-rekomendang special powers ni Energy Secretary Jericho Petilla para harapin ang pinangangambahang energy shortage sa 2015. Ayon kay Presidential Spokesman Edin Lasiada, mas maiging hintay na lamang ang magiging pinal na desisyon dito ni Pangulo at kung ano magiging direktibo nito sa Department of Energy. Anya, walang alam na ni Pangulo ang sitwasyon sa enerhiya at ang urgency nito bago pa man ang SONA o ang State of the Nation address nito at ito'y haharapin ng administrasyon proactively. At yan po ang ating balita. Sa iba pang balita, sundan kami sa Twitter at DZIQ990 o i-follow kami sa Facebook, Radio Inquirer 990 at yahoo.com.
Bisitahin din ang aming live video streaming sa www.ustream.tv/channel/DZIQ. Ako po si Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Suggestion ko rin dun sa mga taong bayan, dun sa mga kababayan natin na pagdating ng 2016 ay siyang susulat o mag-e-ekis o mag-blot man lang dun sa mga balota. Tingnan niyo yung kung sino yung mga maaga pa lamang yung may epal na. Para kung sakasakali, pagdating ng eleksyon, daan nyo sa boto. Wala pa naman panahon ng eleksyon, hindi pa naman dapat nagpaparamdam yung mga politiko. Nagpaparamdam na. Balik na naman tayo sa tax, sumakit na naman ang ulo ko. May pera ang gobyerno para matustusan naman yung mga nakapagsilbi na. Tama, Yun nga yung binabagit natin. Mabuti sana kung nakikita natin kung sana pupunta yung ating mga binabayad, yung mga ibinabawas natin. Isipin mo, tanggap na ng taong bayan. Wala na. Kung alalahanin nyo, sinong nagtulong ng IVA? Kaya nga sinasabi ko na bagay na nagsasabi niya si Recto. Dapat mga benepisyong makukuha mo. Dapat itulak niya. Partners. Monday to Friday, 5:30 till 7 in the evening. Together with Jay Donis and Chito De La Vega. On Radyo Inquirer 990 AM. Inihahandog ng ISP, Integrated Seafarers of the Philippines, ang programang Magbibigkis. Magpapatatag sa pamilyang marino, hitik sa impormasyon, mga payo sa trabaho at sa negosyo. Gabay ng pamilyang marino. Kabalikat ng industriya maritima para sa marino, mula sa marino. Kasama si Captain Jess Morales. Walang higit na magmamalasakit sa mga marino, kundi kapwa marino. Ito po si Captain Jess Morales, President ng Integrated Seafarers of the Philippines. With Miss Arian Langit. Malaki ang bahagi ng pamilya sa tagumpay ng marino. Ako po si Arian Langit, entrepreneur and proud daughter ng marino. At Miss Lynn Bacani. Kapag matatag ang pamilya, maunlad ang industriya maritima, susulong din ang bayan. Ito po si Lynn Bacani, publisher at broadcaster. Gabay ng pamilyang marino. Tuwing Sabado, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Mapapakinggan din via live streaming sa www.ustream.tv/channel/DZIQ. Panoorin at pakinggan din sa www.isp.org.ph. Gabay ng pamilyang marino. Mga kabataan, power up your Saturday. Just do it! Makitrending, mag-shout out, be connected. Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing. Dito, di ka na mahuhuli sa uso. We love it! Join ka na! Your potential is our passion. Be inspired. Be informed. Be involved. Be empowered. It's the real thing. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio sa Radio Inquirer 990 AM. Saturdays, 3 p.m. Think differently. I-like mo na. I-share mo pa. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer 990 AM. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee,
streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue.